11:43 DYAF CNN Bacolod, ang pusod sang kamatuoran. Adsum Balita. Mga balita nga natipon halin sa mga parokya kag kapilya niya sang diocese sang Bacolod. Kag mga pangulong dinalan sa bahin sang lokal, nasyonal kag pangkalibutanon nga mga hitabo. Adsum Balita. Diri lang sa opisyal nga waragwagan sang diocese sang Bacolod, DYAF CMN Bacolod, 11:43 Radyo Totoo, ang kusog sang kamatuoran. Kag karon, yari ang inyong mga tagbalita. Mayong aga Diocese ng Bacolod, mayong aga sa tanan nato nga tagpalamati, Abril 28, 2020. Martes nga adlaw, kagini ang Adsum Balita. Ako si Father Roy Christian Izogon. Kagani si Julie Gonzalez. Kag Vanessa Sabir. Kag karon para sa aton mga nagabaga nga mga balita. Adsum Balita. Modified quarantine matapos ang lockdown sa Luzon, suno kay President Duterte. Proper coordination sa OWA ginaduso sang syudad sang Bacolod. Pilipinas may 60 ka bag-o nga recovery sa COVID-19. Malapit sa 3 ka milyon ang nalatnan, masobra sa 200,000 na ang nagtaliwan sa COVID-19. Libre sakay halin sa kooperatiba. Blessing sa mga checkpoint frontliner sa syudad sang Bacolod. Mga madre sa St. Ezekiel Moreno Monastery naghimo sa mga PPE para sa mga frontliners. Kag para sa tan CBCP News, isa ka pari nga Filipino sa New York nakarecover na sa coronavirus. Para sa aton Vatican News, padayon sa pagpakigbato sa malaria suno sa Santo Papa. Cuba nagpadala sa mga doktor sa South Africa sa pagbulig sa pagbato sang coronavirus. Adsum Balita. Kagkaroon para sa aton mga nagabaga nga mga balita, modified quarantine matapos ang lockdown sa Luzon, suno kay President Duterte. Nagpahayag si Presidente Duterte sang Lunes nga mahimo ipaidalom ang Metro Manila kay iban pa ang mga lugar sa pungsod sa Modified Community Quarantine Scheme. Nang hingyo naman ang Presidente sa publiko nga hatagan ng mga opisyales sang gobyerno sa pagplastar sa mga detalye sang plano. Suno sa iya, pagpanugutan ng mga sektor sang sosyedad nga makapadayon sa ila operasyon, apang may restriksyon sa gihapon kaangay sang pag-obserbar sang social distancing. Gindeklara sa Presidente ang pagpalawig sang Enhanced Community Quarantine sa Luzon hasta sa Mayo 15 sa nagligad nga Biyernes. Samtang igapatuman naman ang General Community Quarantine sa mga low-risk areas sumugod sa Mayo 1. Sa mga GCQ nga lugar, sarang na makabalik sa ila operasyon ang yara sa agrikultura, fisheries, food manufacturing, food retail, kag media industries. Adsum Balita. Proper coordination sa OWA ginaduso sang syudad sang Bacolod. Ginhingyo ni Bacolod City Mayor Evelio Leonardia ang Overseas Workers Welfare Administration o kun OWA sa hugot nga koordinasyon sa panguluhan sang syudad sang Bacolod kag sang probinsya sang Negros Occidental. Nahanungod sa mga polisiya kag protocol sa pagpapauli sa mga overseas Filipino workers. Sa interview sa National Radio Program sang Presidential Communications Operations Office o kun PCOO na ginapunahan ni Secretary Martin Andanar sang Lunes, ginpahayag ni Mayor Leonardia kay OWA Administrator Hans Leo Kakdak nga may yara dapat sing proper kag basic nga koordinasyon sa tunga sang OWA kag sa lokal nga panguluhan sa pagpapauli sa mga OFW. Sa bahin naman ni OWA Administrator Leo Kakdak nga naga-coordinate na sila sa karon sa Department of Transportation, subong man sa Marina kag sa Philippine Coast Guard sa pag-facilitate sang pagpapauli sa mga Negrense kag Bacolodnon sandig sa mga requirements sang LGU.
Adsum Balita. Pilipinas may 60 kabag-o nga recovery sa COVID-19. Naglambot na sa malapit 1,000 sa 932 ka mga naulian na sa masakit matapos ma-record sa Department of Health ang 60 kabag-o nga mga naka-recover. Samtang naglambot naman sa 7,077 sang Lunes ang kabilugan nga kaso sang coronavirus disease sa Pilipinas matapos nga may nagdugang 198. Pulo naman ka mga nagtaliwan ang na-report kabangdanan nga nagtaas sa 511 ang numero sang nagtaliwan. Adsum Balita. Malapit sa 3 kamilyon na ang nalatnan, masobra sa 200,000 na ang nagtaliwan sa COVID-19. Masobra sa 208,900 na ka mga tao ang nagtaliwan bangod sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Nagsugod ang virus sa China sang Disyembre. Inisuno sa tally sang Agence France Presse o kun AFP. Malapit sa 1 kamilyon naman ang nalatnan sa virus sa 193 ka mga pungsod. Suno kay Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General ng World Health Organization, kung nagpamati lang tani ang mga pungsod sa WHO sang ilagin pasaka sa pinakabataas nga alarmang coronavirus sang una pa lang. Sa tali sang AFP, 208,973 na ang napatay sa virus. Ang Estados Unidos ang may 53,563 ka mga nagkalamatay. Ang Italia ang kadua sa mga pinaka-naigo nga pungsod sa 26,977 nga death toll. Adsum Balita. Ang oras naton sa Diocese of Bacolod, alas 8:14 na. Mga madre sa St. Ezekiel Moreno Monastery nagahimo sa mga PPE para sa aton mga frontliners. Inakabalita kiban pa sa pagbalik sa inyong programa sa aga, Adsum Balita. Adsum Balita. YAF, CMN Bacolod, Radyo Totoo, 11:43. Ang kusog sang kamaturan. Halin sa pinakapunta nga komunidad sang estado sa Victorias, tubtob sa pinakalayo nga katilingban sa Aranda Hinigaran, halin sa norte tubtob sa sur sang Diocese sang Bacolod. Isa lang ang radyo nga Katoliko, DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sa inyong mga radyo. Ang kusog sang kamaturan. Anak, nga aluyag mo kami maistorya ni nanay mo, haw? Oo man, anak. Daw tama, gidya ka importante sang aton istoryahan, haw? Oo, nay, tay. Kwan, malisensya tani ako nga magsulod sa pagkamadre. Ano? Ha? Boy, anak, kadamo sang tsansa mo karon nga makakuha sa mayo nga obra. Nga mo ginang gusto mo. Abay, wala ka sang sweldo dira. Apang anak, paano na lang si... hindi ba lang seryoso man siya sa imo? Nay, tay, nabatsyagan ko nga ginatawag ako sang Diyos sa sininga bukasyon. Kagnay, tay, may formation years pa man ako nga pag-aagyan, ha? Gani hatagi ninyo ako sang tsansa nga makita ko kung inibala para gid sa akon. Hindi ba lang gintudlo ninyo sa amon nga ang matuod-tuod nga paghigugma mapakita naton paagi sa pag-alagad? Anak, hindi ko pa lubos nga mahangpan ko nga amuin ang ginpili mo. Pero ginarespeto kong desisyon mo. Kung dira ka malipayon, suportahan ka namon ni nanay mo. Hindi ba lanay? Sige anak. Bato naman ang akon bendisyon. The family is the seedbed of vocation. Giyahan naton kag suportahan ang mga pamatanon sa ila bukasyon sa pagkamadre o pagkarelihiyoso.
Sa pagabot sang katalagman, handa ka bala? Magpangaman, Mag-aligman. Magpakigbahin agud malikaw sa kalamidad. Nga ang kita nagakadapat nga mangin handa. Ang pagpanghanda ang ginapaabot nga manginhitabo sa aton pamilya kag sa komunidad sa tion sang kalamidad. paano proteksyonan ng imo kaugalingon batok sa COVID-19? Una, panilagi ang imo lawas. Paano mo panilaga ng imo lawas? Una, magkuha sang temperatura kada adlaw kag isulat ini. Ikaduha, takpan ng imo baba kag ilong sang tissue o kon pako sang imo bayo kung mag-ubo o kon magpangatsi. Manghinaw sang imo mga kamot gamit ang habon kag tubig. Mag-usar sang alkohol kag permi manghinaw sang kamot. Ikatatlo, likawan magpalapit sa iban. Ikaapat, kung ikaw may hilanat, ubo kag hindi makaginhawa, himuon ang masunod. Hindi magwa sa publiko. Magtawag sa COVID-19 hotlines. Ipahibalo sa ila nga ikaw yara sa idalom sang quarantine kag nagahulat sang medical advice. Ang caller nagakadapat mag-report sang travel history, sinyales kag simptoma kag lokasyon agud nga masugat. Magpangaman, Mag-aligman. Magpakigbahin agud malikaw sa kalamidad. Ang pagpanghanda ang ginapaabot nga manginhitabo sa aton pamilya kag sa komunidad sa tion sang kalamidad. Ang COVID-19 Information Campaign ginadulong sa inyo sang Diocesan Commission on Social Communications, ADSUM kag DYAF CMN Bacolod. Radyo Totoo, ang kusog sang kamatuoran. COVID-19 Batuan, paagi sa Good Vibes. Pangayo ka kay Yahweh sang ulan sa tion sang tingadlaw, kag si Yahweh ang nagahimo sing kilat kag ulan, ang magahatag sang kalanon sa mga tao, mga tanom kag mga sapat. Wala sing pulos ang mga ginasiling sang tao nga nagadangop sa Dios-Dios, kag wala sing palanan-awon nga husto ang mga manugpakot. Halin sa libro ni Zacarias, Kapitulo 10, versikulo 1, tubtub 2. Pampag-Good Vibes halin sa Diocesan Social Communications Commission. DYAF CMN Bacolod, Radyo Totoo, 11:43. Ang kusog sang kamaturan. Adsum Balita. Balik kita sa ating programa Adsum Balita Morning Edition. Kag oras sa kahanginan alas 8:20 na. Kag para sa dugang nga balita, libre sakay halin sa kooperatiba. Isa ka agrarian reform nga kooperatiba ang Mirasol Development Corporation Agrarian Reform Cooperative o kon MDCARC sa barangay Andres Bonifacio sa siyudad sang Sagay ang nagahatag sang libre nga sakay sa mga pumuluyo sa lugar. Ang libre nga sakay nga nagsugod sang sininga bulan ang nagpasakay sang 10 ka tawo lamang sa kada trip. Iniisandig sa social distancing bilang kabahin sang protocol kag safety precaution measures. Ang inisyatibo ang magapadayon hasta sa katapusan sang enhanced community quarantine sa probinsya. Ang MDCARC, isa ka agrarian reform nga kooperatiba ang may-ara sang 134 kang mga miyembro nga Lunsay Agrarian Reform Beneficiaries o kon ARB. Ang grupo ang nagadumala sang 109 hektaryas nga duta nga nabaton halin sa Comprehensive Agrarian Reform o kon CARP. Adsum Balita. Blessing sa mga checkpoint frontliners sa siyudad sang Bacolod, ginpatigayon. Ang direktor sa Diocesan Commission on Catechesis, Reverend Father Samuel John Tanyoso, kaupod si Reverend Dave Ryan Treyes, ang naglibot sa mga checkpoint borders kag sa Interagency Task Force Command Center sa siyudad sang Bacolod sa paghatag sang bindisyon sa mga frontliners. Nakabaton sang bindisyon ng mga miyembro sang kapulisan, Army, Bureau of Fire kag bitaw, subong man ng mga medical workers kaangay sa mga doktor, nurse kag mga volunteer. Ang ining inisyatibo ang natigayon sa kooperasyon kaupod si Vice Mayor Elcid Familiaran, Police Colonel Henry F. Binyas, City Director sang BCPO, Police Staff Sergeant Lambert G. Florentino, kag Pat Angelina Melgarejo. Adsum Balita. Mga madre sa St. Ezekiel Moreno Monastery naghimo sa mga PPE para sa mga frontliners.
ang mga contemplative nuns ng St. Ezekiel Moreno Monastery sa siyudad sang Bacolod ang nagapanahi sa mga face mask kag nagahimo sa mga personal protective equipment para sa mga frontliners nga nagasakripisyo sang ilang seguridad kag kabuhi agud nga matipanan kag maluwas ang mga nagaantos sa COVID-19. Magluwas sa kalabanan sang ila tinion nga nahalad sa pagpangamuyo para sa kalibutan, ginhatagan man sa karon sang tion ang mga madre nga magpaambit sang ila bulig sa mga frontliners. Adsum Balita. Aton oras sa Diocese of Bacolod, alas 8:23 na. Magasunod ang aton Vatican News kag CBCP News sa pagbalik sa inyong programa sa aga, Adsum Balita. Adsum Balita. DYAF, CMN Bacolod, Radyo Totoo, 11:43. Ang kusog sang kamaturan. Ako kag ang radyo. Ang radyo kaupod ko sa pagbugtaw, sa pagpangapi, tubtub sa pagtulog ko. Ako kag ang radyo. Nagapasalamat ako sa aton nga radio station. Ang inyong mga advocacy kopya ko da kag from sign on to sign off. Bukas ang live diri sa trompa sa simbahan naton ang DYAF amo nang sige-sige updated ang mga tao labi sa malabutan sa aton signal diri ang buluhaton sa aton nga simbahan kaya nakita nako ng the great need for information sa mga tao. Serbisyo nga masaligan. Dios ang aton dalangpan. Ini ang DYAF CMN Bacolod 1143 kHz Radyo Totoo, ang kusog sang kamaturan. Sa masunod nga 14 ka adlaw sang enhanced community quarantine, pila ka mga sektor sang aton katilingban ang madulaan sang ila palangabuhian. Kaangay sa aton nga mga tricycle kag jeepney driver, subong man ang mga gagmay nga mga negosyante kag mga ordinaryo nga empleyado. Bilang inyo obispo, ako nagabatyag sa inyo kag sa inyo mga kabataan nga mahimo nga magutuman. Gani, ako nagapangabay sa tanan nga magbatyag sang aton kahimtangan kag mangin maluluyon sa iban. Sa sini nga mga inadlaw, kita man ang napun-an sang mga kahangawa. Apang ako nagapati nga kita nagakadapat gid nga magpadayon nga mangin dagway sang kaluoy sang Dios. Kag mangin maluluyon sa yadtong mga nagaantos sang quarantine, ilabi na ang yadtong nagutuman. Bilang madasig nga sabat, ako nagamando sa aton Diocesan Social Action Center sa pagtukod sang isa ka food bank. Kag ako ang nagahingyo sa tanan ka mga parokya kag kapilyanihan sang aton diocese sa pagtukod man sang ila kaugalingon. Ang kada parokya kag kapilyanihan dapat magbulig upod sa ila nga mga lokal nga gobyerno sa ilang lugar. Ini agud nga mas matinguhaan nga malista kag makilala ang mga panimalay kag mangin masulhay ang paghatag sang bulig nga hindi lamang klaro kundi alalangay kag nagakaigo kag hilway sa lamod sang politika. Sa sining tion sang kabudlayan, ako nagapanawagan sa tanan para sa pag-isa kaupod sa mga magutman sang palaabuton nga mga inadlaw. Ako nagapangabay nga kita tanan magpaambit sang aton bulig para sa aton food bank. Mahimo ninyo ipadala ang inyo bulig sa Diocesan Social Action Center nga nahamtang sa Bishop's House sa siyudad sang Bacolod. Mahimo man kamo magpakig-angot sa inyo tag sa kaparokya kag kapilyanihan. Subong nga ang Dios ginakabig ang iya kaugalingon nga kaupod sang kubos kag nagakinahanglan kita man
ginatawag nga mangin kaangay sa iya bilang simbahan. Kabay nga ang Ginoo magtatap kag magbendisyon sa aton tanan. Maghalong kamo. Tapos na ang misa, maglakat kita sa pagitaid, kalibantana ang maayong balita. Ginoo, salamat gid sa grasya sang akon bukasyon sa pagkapari. Padabdaba ang akon kasing-kasing sa pagalagad sa imo kag sa mga tawo nga imo gintugyan sa akon pagtatap. Kabay nga magpabilin ako nga but-anan kag matutom sa imo tubtob sa katubtuban. Amen. Ang bukasyon sa pagkapari, isa ka grasya kadulot sa pamilya. Isa ka manggad nga ginpaambit sang Dios sa simbahan kag komunidad. Aton ipangamuyo nga mas madamo pa nga pamatanon ang magsunod kay Kristo. Paagi sa bukasyon sa pagkapari. DYAF, Sinan Bacolod, Radyo Totoo, 11:43. Ang kusog sang kamaturan. Adsum Balita. Balik kita sa atong programa, Adsum Balita Morning Edition. Oras sa kahanginan, alas 8:29 na. Kadto kita sa mga balita gikan sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines para sa aton Adsum CBCP News. Balita halin sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. CBCP News. Isa ka pari nga Filipino sa New York naka-recover na sa coronavirus. Si Father June Villanueva sang Diocese sang Balanga ang nagpahayag nga ginkumpirma na sang iya doktor nga naka-recover na siya sa coronavirus sang Abril 13 matapos ang kapinduha ka semana nga pagpakigbato sa masakit. Suno kay Father Villanueva nga nagdesisyon siya nga mag-self-quarantine sang March 25 matapos siya nakaagom sa mga simptomas sang COVID-19, kaangay sang hilanat, pagpangatsi, sore throat, dry cough, kag pagdula sang gana sa pagkaon, kag kabudlay sa paginhawa. Nagbisita siya sa ospital agod nga magpa-test kag samtang nagahulat sang resulta, ginabisuhan siya nga mag-self-quarantine sa ilang kumbento. Matapos ang 4 ka adlaw, ginpahibalo siya nga positibo siya sa coronavirus. Suno kay Father Villanueva nga nakabatsyag siya sing kulba apang iya ginhatag ang iya tinion sa Dios apisar sang iya nga kakulba. Suno sa pari matapos lamang ang 10 ka adlaw nadula na ang iya hilanat kag nanumbalik na ang iya gana sa pagkaon. Suno sa iya madasig ang iya nga recovery. Si Father Villanueva ang anay na assign sa isa ka parokya sa Banwa sang Morong sa probinsya sang Bataan. Nag-abot siya sa New York para sa 5 ka tuig nga assignment sa St. Peter Our Lady of the Holy Rosary Parish malapit sa World Trade Center sang Marso 6. Ang New York City ang epicenter sang outbreak sa Estados Unidos ang may kapin 17,000 na nga nagtaliwan. Gin-extend naman sang New York ang ilang lockdown nga nagaobligar sa mga pumuluyo sa pagpabilin sa balay hasta sa Mayo 15. Balita halin sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. CBCP News. Kagkadto naman kita sa aton balita halin sa Roma, ini ang Vatican News. Balita sang pangkalibutanon nga simbahan. News from Rome. Vatican News. Padayon sa pagpakigbato sa malaria suno sa Santo Papa.
Suno sa Santo Papa Francisco nga bisan pa yara kita sa tion sang pandemic nga kinahanglan sa gihapon naton nga magbuhat sang mga tikang sa pagpugong sang malaria nga nagaapekto sang minilyon ka tawo sa madamo nga pungsod. Ang United Nations ang nagaobserbar sang World Malaria Day kada Abril 25 sang kada tuig. Nagpaabot naman sang iya pag-isa ang Santo Papa sa mga nagamasakit, sa mga nagaatipan sa nagamasakit, kag sa mga nagaubra sa pagpasiguro nga ang kada tawo ang may access sa mga basic health care. Balita sang pangkalibutanon nga simbahan. News from Rome. Vatican News. Cuba nagpadala sa mga doktor sa South Africa sa pagbulig sa pagbato sang coronavirus. Kapin sa 216 ka mga health workers ang ginpadala sang Cuba sa South Africa sang Sabado. Ini ang kabahin sa kapin 1,000 kag 2 kagatos nga mga health workers nga ginpadala sang Cuba sa mga African kag Caribbean nga mga pungsod. Suno kay African Health Minister Zweli Mkhize nga ang advantage ng Cuba among isa ka community-based nga health model. Ang South Africa ang isa ka pungsod nga may pinakadako nga numero sang impeksyon sa 4,546 kag may 87 nga nagtaliwan. Balita sang pangkalibutanon nga simbahan. News from Rome. Vatican News. Ang aton oras sa Diocese of Bacolod, alas 8:34 na. Ang Santo Niño Shrine kag Parish dira sa may BBB Galo ang magaselebrar sang ila second Fiesta of Señor Santo Niño subong nga adlaw kag may pagahiwaton nga mobile procession. Ang mga detalye upod sa ila Rector Father Tomas Rito sa aton nga kitang simbahan sa pagbalik sa inyong programa sa aga Adsum Balita. Adsum Balita. Tubig sa adlaw-adlaw nagamit kita sa pag-inom, pagluto, pagpanghugas kinahanglan ta. Gani hindi pagusikan kag halungan ta. Kayo ni Gracia. Ang tubig kinabuhi, buhion ta. T U B I G. Tubig, tubig, tubig. Ang ini nga mensahe ginadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga istasyon. DYAF CMN Bacolod. Radyo Totoo. COVID-19 batuan paagi sa Good Vibes. Ang bulawan kag pilak nagapabakod sang kabuhian. Apang labi nga malahalon ang maayo nga laykay. Ang manggad kagahom nagapabaskog sang balatyagon. Apang labi pagid nga importante ang pagtahod sa Ginoo. Hindi madulaan ang may pagtahod sa Ginoo kag hindi siya magakinahanglan sang iban pa nga bulig. Halin sa libro ni Sirach, Kapitulo 40, versikulo 25, tubtub 26. Pampag-Good Vibes, halin sa Diocesan Social Communications DYAF CMN Bacolod. Radyo Totoo 11:43. Ang kusog sang kamatuoran. Halin sa pinakapunta nga komunidad sang estado sa Victorias, tubtub sa pinakalayo nga katilingban sa Aranda, Hinigaran. Halin sa norte, tubtub sa sur sang Diocese sang Bacolod. Isa lang ang radyo nga Katoliko, DYAF CMN Bacolod. Ako kag ang radyo. Ang radyo kaupod ko sa pagbugtaw, sa pagpangapi, tubtub sa pagtulog ko. Ako kag ang radyo. Nagapasalamat ako sa aton nga radio station. Ang inyong mga advocacy gin kopya ko da kag from sign on to sign off
bukas ang live diri sa trompas ng simbahan naton ang DYAF amo na nga sige-sige updated ang mga tao labi sa malabutan sa aton signal diri ang buluhaton sa aton nga simbahan kaya nakita na ko ng the great need for information sa mga tao. Serbisyo nga masaligan, Dios ang aton dalangpan. Ini ang DYAF CMN Bacolod 1143 kHz Radyo Totoo, ang kusog sang kamaturan. Sa pagabot sang katalagman, handa ka bala? Magpangaman, mag-aligman, Magpakigbahin agud malikaw sa kalamidad. nga ang kita nagakadapat nga mangin handa. Ang pagpanghanda ang ginapaabot nga manginhitabo sa aton pamilya kag sa komunidad sa tion sang kalamidad. COVID-19 quarantine nga pagsulundan. Kung ikaw nag-travel halin sa Manila o kung sang sinigid lang nagbalik gikan sa iban nga lugar, kung sa diin may kaso sang COVID-19 nga kumpirmado, sundon ang masunod nga hilimuon sa pag-self-quarantine sa sulod sang 14 diyas halin sa katapusan nga imo ginhalinan. Una, sa pag-abot, insigida nga mag-report sa imo barangay para sa maid-id nga pagbantay. Kadua, magtiner sa imo balay kag sa isa ka kwarto. Ikatatlo, hindi magbaton bisita sa imo balay sa sulod sang quarantine period. Ikaapat, magdistansya sang anong katapak sa iban nga mga tawo. Kung magsugod ang hilanat kag may napanilagan nga respiratory symptoms kaangay sa ubo, hindi makaginhawa o kung nabudlayan maginhawa, magtawag sa mga hotline numbers kung sa diin ikaw nga lugar. Magpangaman, mag-aligman, magpakigbahin agud malikaw sa kalamidad. Ang pagpanghanda ang ginapaabot nga manginhitabo sa aton pamilya kag sa komunidad sa tion sang kalamidad. Ang COVID-19 Information Campaign ginadulong sa inyo sang Diocesan Commission on Social Communications, ADSUM kag DYAF CMN Bacolod. Radyo Totoo, ang kusog sang kamatuoran. DYAF CMN Bacolod. Radyo Totoo, 11:43. Ang kusog sang kamaturan. ADSUM Balita. Public sa inyo balitaan, diri lamang sa ADSUM Balita. Kita ang simbahan. Stories of the Church in Action. Sa siningtion sang krisis nga dulot sang COVID-19, ang simbahan nagapadayon. Kita ang simbahan. Istorya sang aton mga katilingban. Istorya sang pagbinuligay. Istorya sang pagtuo. Kay ikaw, pari o laiko man, kita ang simbahan. Kagkaroon pala sa aton nga segment kita ang simbahan, kita pagdalon sa aton istorya dira sa may BBB Galo kung sa diin aton makitaan ang shrine sang Santo Niño sa Diocese sang Bacolod. Kag sila nga adlaw magahiwat sa isa ka mobile procession nga gin-organize ang komunidad. Kag kaupod naton sa biyak nga linya ang ilang rector kag kura paroko dira sa shrine, Father Tomas Rito. Good morning, Father Tom. Good morning, Padre Roy, subong man sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati. Madabong salamat, Father Tom, for taking our call. Kag sa sining adlaw may do ginaplano kamuda ang second fiesta sang Senyor Santo Niño ginatawag Kaplag. Ano ining fiesta, Father Tom? Para sa ibalo sang aton nga mga tagpalamati kag sa iban pa nga mga devotees ni Senyor Santo Niño, kining Kaplag nga fiesta amo ning ikaduha nga fiesta kag ang Kaplag nagakahulugan sang pagkakita, no, the finding. Kay of course sa history di gindalasan ni Magellan, no, 1521 pagkapatay ni Magellan, pauli sang bilog nga tropa, di wala na takabalo ko na nung naglatabo, pero pag 1565 isa naman ka expedition ang panguluhan ni Legazpi nga ano ni pero pag-abot nila inaway gyapon, no, kag nasunog tungod sang moderno nga armas gigamit sa mga Espanyol, na pierde ang mga natives, no, kag nasunog ang bilog nga village. Sang tion nga gin saturate na nilang bilog nga village,
sa isa ka payag-payag nga daw hindi gid man nasunog tanan, may nabilin, may nasapwan sila nga isa ka baol. Kag sa sina nga baol ginbuksan, kag pagbukas dito nakita ang imahe ni Senior Santo Niño. Kag tungod nga mahistoryan nga nakaupod sa ila kag nakaibalo sang dagway sang imahen nga ginhatag ni Magellan sa kay Radya Humabon, gin pamatud-an nga amo gid ina ang imahen ni Senior Santo Niño. So sugod sa nga tiempo amo na ang ginahatagan sang igtulupangod nga ang imahe ni Senior Santo Niño nakita liwat kag ini nga selebrasyon suno sa Basilica Minore sang Cebu, ika 455 nga pagsaulog na subong sang iya nga piyesta. So amo na So amo gining kadumaan. adlaw. Oo. Amo ni kadumaan sang piyesta nga atong ginaselebrar ang ginatawag nga kaplag o Oo, kunang amo na siya. the Oo. finding of the original image of the Santo Niño. Oo. Yes, kaupod man nato na aton na partners diri Vanessa Sabit kag Julie Gonzales, may ara pamangkot ang atong partner Vanessa, Father Tom. Father Okay. Tom, good morning. Good morning. Ano ang rota nga pagaagyan sang sini nga prosesyon nga aton nga pagahiwaton karon sa hapon, Padre? Ate medyo gamay-gamay lang nga ruta ni, hindi gid naton masaturate ang bilog nga syudad kaangay sang ginaagyan ni San Sebastian, no? Sa aton nga Rigoreda man kay San Sebastian. So magasugod diri karon sa aton nga Paris and Shrine kag magaagi sa Dalan Galo, maliko sa Mabini, Rizal, Lupisaina, son Burgos, no? Paglambot sa Burgos, maliko patuo, Circumferencial Road, kay magakadto kita sa isa kadako nga entity sang frontline nga amo ang New Government Center, no? So muna libuto naton karon ng New Government Center. Kag after sina, hapitan lang naton ang Helvetia Heights, kaya ang ilada Santo Patron, Senior Santo Niño man, no? Kag after sina, balik kita sa Burgos, magasulod kita sa dalan, padulong sa Our Lady of Candles, agyan na lang nato na, no? So, maagi mo kita sa home site, Villamonte, back to Bies Aquino, o kung madiretso kita Bies Aquino, mag-aagi kita sa Doctor's Hospital, sa Riverside, dason diretso kita Lacson. Paglambot sa Lacson, ato naman agyan ang Capitol, no? Capitol. So sulod kita sa North Capitol Road, Gatuslaw, libuton ta Capitol actually, no? So balik sa South Capitol Road, balik sa Lacson, then magadulog kita diutay sa Regional Hospital, and then maliko kita sa Rizal, kag mag-aagi kita sa San Sebastian Cathedral, sa balay sa aton Senior Obispo, magadulog kita makadali kay actually amo ning gina-consider naton nga dalagko nga mga frontliners, ang city government, ang provincial, ang aton Senior Obispo, no? Kag pagkatapos sina magakadto kita, mag-aagi kita sa San Juan, liko sa Rosario, liko sa Araneta patuo, then Lizares Avenue. Kag paghapitan man naton ang tagipusoon sang aton nga diocese nga among Sacred Heart Shrine, Sacred Heart Seminary. Excited na to ang pa-director, no? Si Padre Ronald. And then after sinagwa kita liwat sa Lizares, kadto kita sa Mabini, dason magaliko kita karon sa Rosario, balik sa Rosario kay pag-aagyan man naton ang balay ni Mayor, kay parang at least makabatyag si Mayor, kay si Mayor devotee ni siya sang Senior Santo Niño, no? Muna nga siya man gani ang nag-endorse, no, nga kinanglan ma-prosesyon man si Senior Santo Niño. So muna ang guada. So pagka tapos dira amo na amang dalan na lang kita pabalik diri sa aton nga Paris and Shrine sa Senior Santo Niño. Amo na bali ang ruta naton karon. Father, may question lang ko, Father, si Julie eh. Okay.
sa aton bilang mga tumuluo, no, ano man imo pangagda kay as far as I know, hindi man ni ka join ang aton mga tumuluo sa mobile procession, no, kay di palang bilog man lang mga cars ang dapat nga i-join sa patrol. Di ano man niya ang pwede mahimo sa aton mga, like for example, nga aton mga frontliners nga sa mga ospital nagapamati subong, ano man ang sarang nila mahimo kung maagyan sila sang aton nga prosesyon sang aton nga Santo Niño. Okay, ang ginhimo naton nga estelo sa rekorida ni Senior San Sebastian nga may advanced jeep, nga may sound system. Amo na siya magapahibalo nga ang rekorida ni Senior Santo Niño nagahilapit na. So gani, mapahibalo na nga kinanglan magwa sila sa ilang mga pamalay o kung maggawa sa bintana sila nga mga puwertahan kundi sila kagwa gid sa dalan kag magsindi sang kandila, no? So epektibo tong ginhimo namon sa nagligad nga may advanced jeep kita nga naga-announce para nga mga tao makapreparar man kay basi kun wala sina makibot sila ay nalabayan na kami ni Senior Santo Niño. So mo nang aton nga himuon kag hindi malipod sa aton nga ang Senior Santo Niño madamo sa mga devotees diri sa aton sa Bacolod, no, kay ang aton pagsaulog ng piyesta kada third Sunday of January nagapamatuod, no, nga madamo sa devotees nga nagakadto diri, all walks of life ari diri sa aton nga shrine. Si medyo ginpadayaw-dayawan ko gani si Bishop sa nagligad nga piyesta, no, sa January. Ko Bishop tutuod gini nga shrine ha tungod kay kadamo sang amon nga devotees diri. Nagyum-yuhom gid ang aton nga Senior Obispo tungod sina. Tika namin man, Father Tom, no, nga ining rekorida at the same time gina pabalo sa mga tao ining atong debosyon sa Santo Niño. Labi na gid nga kita magaselebrar na sang ginatawag nga 500 years of Christianity, Father Tom. Ano man ang aton mensahe sa mga deboto ni Santo Niño, labi na gid naghilapit na ining pagsaulog sang bilog nga Pilipinas ang regalo sa pagtuo 500 years of Christianity. Po kadako gid sini nga okasyon para sa ato, no, bilang mga Pilipino kag bilang mga Kristiyano ang pagsaulog sang 500 years sang aton nga pagka-Kristiyano diri sa pungsod Pilipinas. Kung sa bagay, Padre Roy, may misyon ako nga i-accomplish kay ini ginhatagid sang aton nga Senior Obispo, no. Ginambalan niya ko sang piyesta nga siya diri ang main celebrant. Sinya, Father Tom, kinanglan sa next year nga piyesta maga-organize kagid sang pilgrimage padulong sa Cebu. Temo na nga in advance ginapaybalutan na sa aton nga mga tumuluo nga kutob sang may gana kag wala naman na gubid siguro no. Kutob sang may gana, may kasarang sa pagkadto sa Cebu, magapreparar kita, no, sa next year. Magahimo lang kita sang official nga announcement kung saan naton himuon ining pilgrimage. Kay ang aton Senior Obispo gid mismo ang naghatag sa aton sining mission order nga mag-pilgrimage on the occasion sang 500 years sang aton Christianity. So kabay pa nga ang mga kauturan naton nga mga devotos, bisan hindi pa devotos kon may handom sila sa pasidungog kay Senior Santo Niño kag as a form of pagpasalamat makaupod man sa sining pilgrimage padulong sa Cebu. Pero locally amo ning aton ginahimo diri kag karong adlaw supposed to be kun may misa lang, madamo naman kun tani magatipon diri o galing kay hindi pa kita makahimo sinasubong. So mo lang ining aton himuon ang paghiwat sang mobile procession o kon rekorida para kay Senior Santo Niño. Mga kauturan labi na sa aton mga tagpalamati ang aton nga imahen sang Senior Santo Niño nga nabutang dira sa may shrine, no, kay iban hindi pa masyado kabalo nga may shrine kita gali sang Santo Niño dira sa may BBB Galo, ini pagdalon sa mga mayor nga mga dalanon sa Bacolod, paagi sining ginatawag naton nga kaplag o kon commemoration of the finding of the original image that was given to us 500 years ago. Mga salamat Father Tom Rito sa imo paghatag sang tsimpo sa Adsum Balita. Okay.
Okay, salamat man kag nalipatan tang time. So good sa last stress karon amo ang aton nga paghiwat sining rekorida. So salamat liwat Paderoy kag sa tanan man naton nga tagpalamati. Kag ining aton rekorida pagdalon man sa inyo live sa AdZoom ang aton nga camera personnel kalabi na gid ang aton nga nag-cover si Joshua Ibanez magaupod sa aton nga patrol sa pagpangagdama ni Father Tom Rito. Madamong salamat Father Tom. Okay, salamat liwat. Kaya good luck sa imong mission nga gihatag sa aton Senior Obispo sa pag-organize ning pilgrimage pakadto sa Cebu. Kagumuyad to mga kauturan, si Father Tom Rito ang rektor sang Santo Niño Shrine dira sa may BBB Galo. Tika namin ni partner Vanessa nga aton na pagwa ining imahin sa Santo Niño agod ipabalo sa aton mga tumulo kag pumuloy sa Diocese ng Bacolod ang regalo sang pagtuong gindala sining imahin sa aton bilang mga Pilipino. Gani Father Roy kag partner Julie no kanami sang do preparation naman ni siya actually sang aton nga pag-celebrate sang 500 years sang Christianity diri sa bilog nga Pilipinas kay di ba dako ang partisipasyon sang imahe sang Santo Niño sa aton nga pagdumdom kag sa aton man pag-celebrate sang 500 years sang Christianity. Kaya amo ginang una nga imahe nga gindala diri sa Pilipinas agod aton matun-an aton mahibaluan ang aton nga pagtuo. Kag ginambal man sa mga eksperto no nga kadasig sa aton no sa pagbaton sining pagtuo kay tungod ang gihatag sa aton sa mga misyonero ning main sang isa ka bata no ang Dios nga nagpakatao, ang Dios nga nangin kaangay naton. Kag kita mga Pilipino grabe gid ang aton love sa aton mga kabataan, di ba la partner Julie? Yes, correct, Father. Kag ang Santo Niño it has always been a symbol of peace kag unity gid sa Pilipinos kay like ang saton nga mga ang una taman gani gipiestahan ang Santo Niño man di ba la kay ti amo ng una nga debosyon man nga nahatag sa aton kag una nga imahe nga ginhatag sa aton mo kag introduce sa aton bilang Kristiyano. Ti sanghalin pa sang una ang mga tigulangan gidya sang nadumduman ko Santo Niño gid man ang ginadebosyonan may bag-ong may magbata ang mga bata Manila ginadebosyonan man si Santo Niño kag ti ginapangamuyuan nga mangibot-anan man ang kabataan pareho sa Santo Niño ti daw mo na blasa subong tina-carry na nga tradisyon ti amo na nga kadako sang papel man sa Santo Niño sa aton bilang Kristiyano Katoliko. Kag syempre sa mga panimalay Father Roy kag partner Julie no hindi gid madula ang imahe sang Santo Niño upod sa imahe sang aton mahal nga Birhen Maria sa mga altar kag sa mga balay makita gid dira naton ang lain-lain nga imahe sang Senyor Santo Niño amo na ang kadako gid sang bahin sang Santo Niño sa aton nga pagtuo kag especially sa aton nga kabuhi. Personally ang mga altar naton no, sa aton panimalay ara ang Santo Niño kag sang gamay pa kuya ang Santo Niño ginada ang konfirmi gina pangamuyuan sa amon altar kag maski nag-chancellor na ko may nagregalo sang Santo Niño sa opisina dira sa chancery. Amo man kami sa balay Father may ara to Santo Niño si nanay nga ginbakal nga same age gid siya sa akon nga so ang kadugayon niya sa amon nga balay pareho sa akon edad. Wow, ti amo na mga kauturan kung paano ining debosyon no nagahugpong sa aton mga panimalay kaya nagatudlo sa aton mga kabataan sang pagtuo kag ining regalo sa pagtuo aton ginapangabuhi pagi sa aton nga pagtulok, pagpangadi, kapag ilog man sa kabuhi sa atong Ginoo. Labi na gid sa bulig sining mga imahen ang Senyor Santo Niño. Ti suportahan ta ini nga wish ng aton obispo no nga ti kung possible ining pilgrimage magkadto kita sa Cebu kay da man nagsugod ang Kristyanismo. Kanami isang concept ng pilgrimage no nakadto kita sa mga lugar bala nga may angot sa aton pagpangabuhi. Ti ang iban sa aton kung isa ginahalad no ginapanata sa atong mga ginikanan ti kalabanan amo ni ang ginahalinan sa mga pagtukod sa mga shrine. Ti tungod sa regalo sa pagtuo nagabalik kita sa sinang lugar kung sa diin nagsugod ang pagtuo sa Pilipinas labi na gid bangod sinang imahen sang Senyor Santo Niño sang nagligad nagkadto ko sa Cebu ananami ang gikuya kay kung maglabay sila bala sa atubangan sang basilika nagababay-babay pa sila sa Santo Niño no kasi din sila nga ari kami di no kung magpangayo sila sang ilang pangamuyo no kag lain naman niya ang practice dito sa may Aklan no nagapanuktok sila sa imahen sa Santo Niño ginatoktok nila kung sa ron lain-lain nga ekspresyon sang pagpangayo sang bulig pag palapit sa Ginoo ang
ginatuga sini mga debosyon sa atong kabuhi. Amo managuro kisa na pamisaran ko mapadre no nga kahapos magpalapit makisa kay Santo Niño tungod nga bata siya bay. Di daw ka makarelate ka bala nga ti nga nunoy puy kung pwede amo ni do kapos maghingyo siya mga kuno pangayo mo kag magpangayo ka siya. Kag syempre ang imahe ya bata kag kita tanan nagsugod sa pagkabata, di bala? Di daw ka relatable sa iya kag amo na gani nga hambal ta kagina nga may lain-lain kita nga mga picture nga image bala ni Santo Niño, di ba may ara nga Santo Niño nga palaboy kay gina do gina relate gid naton nga si Santo Niño sa aton nga human kabuhi. Tay kay ambal man sa atong Ginoo unless you become like little Correct. children. So hindi niya pagkabata-bata kundi ang pagkabata nga ikaw nagasalig sa Dios nga may amay ka. Di bala sa kung ikaw Dependent ka sa magtabok Diyos. sa dalan makakapyot ka lang sa kamot sa imo amay, grabe mo pagsalig, hindi ko ni maano. Mas ginadlo ka pa sa mga nagaragasa nga nagadalagan ng mga salakyan. Tiya mo ina mga kauturan, aton debosyon sang Santo Niño kag bisitahan naton matapos ining COVID-19 siguro may simpo na kita pero subong ti do limitado ang aton movement padayon kita sa aton social distancing kapag sunod sa mga reglamento sa atong gobyerno bahin sini gani amo lang ni atong ginapatigayon isa ka mobile procession ka magtinir lang sa aton balay magsindi kandila ang magpangamuy samtang nagalabay ining imahin sang Senyor Santo Niño. Ti mga kauturan wala nagid kita masyado sang oras magpasalamat kita sa mga tao man nga padayon nagatutok sa aton. Salamat sa aton technical staff si Double D dira sa aton nga transmitter kag sa aton man nga artistahon nga in charge sa aton technical booth si Christopher De Leon. Christopher De La Cruz. De La Cruz kag kaupod man naton ang aton nga IT diri maestro sa St. Joseph Lasal Joshua Ibanez nga padayon nga patigayon sa aton live streaming. Kag madamon nga salamat sa tanan nga pamati sa aton kag sa tanan nga nag-like kag nag-share sa aton nga live kita sa Facebook sa aton nga Adsum Balita Morning Edition. Ginagreet na lang, good morning, si Tita Letty Pahilanga, si Eden Bilarmino, Reggie Guevara Belicano, Julie Tayad Pasilan, Rose Domadiego, Joel Paling, Helen Galusong, Erna Valota, Rodmar Moreno, kag sa tanan nga nag-tune in sa aton kag pamati sa aton nga live sa Facebook. Kag syempre, di man naton pagkalipatan ang tanan nga mga nagapamati sa aton sa radyo, no? Kag ang mga hindi malabot naton online, so may mga radyo kita nga dala sila nagapamati. So maayong aga sa inyo kag madamo nga salamat sa inyo padayon nga pagpamati sa aton kag in a special way aton ginagreet ang aton nga pinalangga kag supportive nga CEO dari sa radyo si Reverend Father Gregorio Neri nga naga-celebrate sang iya sacerdotal anniversary. Happy sacerdotal anniversary Father Neri kang bilog nga puwersa sang DYAF. Nagapasalamat gid sa imong regalo sang pagkapari. Yes. Kag of course gina-welcome naton back ang aton gid partner. Yes, welcome back Vanessa Sabit. Nga hindi niyo lang mabatian niya tingog sa mga plug kundi ari naman siya liwa. Ari naman nagpasaway. Vanessa Sabit on air. Matapos ang isa ka bulan. Nga pag quarantine. Nakagwa-liwat. Duging buyan sa tuloy. Ari kaya po ng aton partner Vanessa Sabit, welcome back sa aton thank you. Station. Kag mga kauturan, pasalamat man kita sa aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Diocese ng Bacolod dalin sa estado dira sa Victorias tub-tub sa Aranda ang pinakapunta sa aton diocese with Father Tom Tomastan, no? Kag hello man kay Father Edwin Cadena nga padayon nga nagatutok sa aton rektor sang seminaryo Father Ronald Quijano. Thank you so much also. Kag good morning man kag maayo lang nga pagpamati sa akon parish priest dira sa Miranda kay Reverend Father Serafin Nava nagapamati siya sa aton sa radyo. Wow, hello Father Nava kag ang parokya nga may trompa nga padayon nag-hook sa aton ang parokya dira sa Punta Taytay with Father Agustin Hinayan. Salamat sa pagpatrompa sa DYAF CMN Bacol 1143 kHz sa inyong mga radyo. Mga kauturan, wala na gid kita sang oras sa mga sunod nga programa ni Father Jonas sa Magaysay, ang simbahan sa kahanginan. Kaya napagabuslan man sa programa ni Father Chris Gonzalez, tingog sa mga kubos.
Kag pagkahapon, hiyara na ang iloy sang aton nga istasyon. Chona Gosiaco with Good vibes. Kag ini si Father Roy Christian Isogon. Kag ini si Julia Gonzalez. Kag Vanessa Sabi. Kag ini inyong programa sa aga. Adsum Balita. Adsum Balita. DYAF CMN Bacolod. Radyo Totoo. 11:43. Ang kusog sang kamatuoran.